Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ay inyong katambay dito po sa Tambayang Makabayan. Si Kamanong po para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo lahat. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong bigas mga tambay. Balitang-balita po ito sa mainstream media, lalo po sa government station po ng PTV4 ay pinagmamalaki po nila. 20 pesos na kilo ng bigas ay aarangkada na raw po. Umpisa na raw po. Itong May 1, itong darating ng May 1, ay aarangkada na po sa Cebu. Sa Cebu mga tambay, hindi po sa buong bansa. At meron din naman daw po sa Metro Manila. I think sa Quezon City mga kababayan. Kaya yung sinasabing Kadiwa, ilalagay yata nila sa Kadiwa. Kaya lang, Quezon City po yata. At may paalala rin po ang Comelec dito mga tambay. Unbelievable, ang Comelec nagpaalala. Pakinggan po muna natin ang paalala ng Comelec. Baka daw kasi magamit sa vote buying mga kababayan. Nagpapaalala naman. Unbelievable. At assistance to individuals in crisis situation o AX, bawal ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas 10 araw bago ang eleksyon o mula May 2 hanggang 12. Paliwanag ng komisyon, ayuda rin ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Layon dito ng Comelec na hindi magamit ang programa sa vote buying o pananamantala ng mga kandidato. Ayuda po yung minus 13 pesos sa 33. So therefore, prohibited din po yan sa atin pong absolutely prohibited during the 10-day period. Anumang paglabag sa mga inilatag na kondisyon ng Comelec ay maaari nilang suspindihin o bawiin ang ibinigay na exemption. Yan mga tambay 10 araw daw po bago eleksyon, bawal na raw po ang bigas na 20 pesos dahil nagagamit daw po yan sa vote buying mga kababayan. Pero ito naman po yung nilabas ng pamahalaan na pagbebenta naman po ng bigas. Hindi kaya nga, yun totoo. Totoo naman, di ba? Nakikita naman natin lahat na ang bigas po ay lumabas dahil bagsak po sa rating. At isinusuka po ng taong bayan ang mga kandidato po nila, ang kanilang alyansa. Pakinggan po muna natin ang balita. Magandang balita. Sandali lang po. Ilulunsad na ang tig 20 pesos na bigas sa unang araw ng Mayo kasabay ng Labor Day. Tiniyak naman ng Malacanang na magiging pangmatagalan ang pagbebenta ng murang bigas hanggang sa susunod na taon. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, aarangkada na ang pagbibenta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tig 20 pesos na bigas sa unang araw ng Mayo kasabay ng Labor Day. Ayon sa Malacanang, sisimulan ito sa probinsya ng Cebu. Uumpisahan na rin ang bentahan ng murang bigas sa Kadiwa Store sa Quezon City sa susunod na linggo, May 2, araw ng Biyernes. Katuparan ito sa pangako ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang presyo ng bigas para matulungan ang mga Pilipino. Kabilang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang kahirapan at kagutuman. Mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos. Papaluwigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyu patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Yan po ang talagang ninanais at pinapalawig pa po ang programa para ito po ay matugunan. Kabilang na po rito ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nandiyan pa rin po ang programang Walang Gutom program ng DSWD. Idagdag pa po natin ang patuloy patungkol dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Paglilinaw ng Malacanang, galing ang murang bigas mula sa mga ani ng mga magsasaka na binili ng National Food Authority. Pinasinungalingan din ito na may amoy ang 20 pesos na bigas na una lang sinabi ng Department of Agriculture na maayos ang kalidad at itinuturing na well-milled rice. Ang well-milled rice, sabi ng NFA, ay ito yung nagkakalaga ng 37 hanggang 54 pesos sa palengke. Siniguro ng palasyo na magiging sustainable o pangmatagalan ang pagbibenta ng murang bigas hanggang matapos ang 2025 at paglalaanan ng budget sa susunod na taon. Kaugnay niyan, ipinagmalaki ng Malacanang
ang mataas na supply ng bigas ng National Food Authority. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na paigtingin ang pagbili ng ani ng mga magsasaka ngayong panahon ng anihan. Ayon sa NFA, papalo na sa 10 milyong sako ng palay ang nabili ng ahensya. Aabot naman sa 8 milyong sako ng bigas ang inventaryo ng NFA. Pinakamataas sa bilang ito simula ng 2020 at sapat para pakainin ang lahat ng mga Pilipino sa loob ng 10 araw. Sa ngayon ay may 12 bilyong piso pa na pondo ang NFA para sa palay procurement. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may natitirang 12 bilyong piso para sa patuloy na pagbili ng palay ngayong summer harvest. Dagdag pa ng NFA, ang tuloy-tuloy na pagbili ng palay ay hindi lamang para sa mga magsasaka, kundi para rin sa mga pagbibigay ng mas abot-kayang bigas sa mamamayan. Angelique, mahalaga ang Yan po mga tambay. Ayan po, pangako na naman po yan. Ayan, yan po ang aabangan po natin mga tambay. Yung pangako po. Dahil po yan ay nasimulan po yan nung halalan. 3 taon na po o nakakaraan. Pangako. At syempre po ang COMELEC po, nagbabala naman din po ang COMELEC na ipagbabawal nila ibenta na ang bigas pagkatapos po o bago sumapit ang 10 araw po ng halalan, mga kababayan. Kaya po dito po mga tambay, nakita po natin, Bisaya po, buong Bisaya daw po ay mabebentahan daw po ng 20 pesos na bigas. At ang Quezon City, kasama po ang Quezon City, sa Mayo 2 ay meron din daw pong kadiwa na mabibiling 20 pesos mga katambay. Grabe, no? Grabe. Nakakalungkot lang mga kabayan. Yung programa mo, pangulo ka ng bansa, pero meron kang favoritism. Di ba? Yat yung favoritism mo, bakit napaka-special ng Bisaya, mga kabayan? Bakit? Hindi ba kayang pakainin? Yun na rin mismo ang sinasabi ng NFA na kayang pakainin sa loob ng 10 araw ang mga Pilipino dahil sa dami ng bigas o palay na nabili nila sa mga magsasaka. Kung kaya pa lang pakainin at may programa ka ng 20 pesos, bakit hindi mo in-spread mo sana sa buong Pilipinas dahil kaya naman palang pakainin na 10 araw. Di ibig sabihin, yung bigas na 20 pesos ay kayang bilhin buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ng 10 araw. Yung sinasabi nyong wellness rice na 20 pesos. Di po ba? At yung pinagmamalaki nyo, yung bigas na yan, ang sa market ay yan yung nagkakahalaga ng 37 hanggang 52 pesos. Unbelievable, mga kababayan. Para tayong hindi kaya tayo niluluko. Ginagawa tayong gago, tanga at bobo, mga kababayan. Ipagmamalaki mo na napakaraming bigas at talaga ang pamahalaan ay handa na tugunan ang sinasabi nyo na pangako na 20 pesos. Samantalang yung stock natin bigas ay pang 10 araw lang kayang pakainin ang Pilipino dun sa bigas natin. Paano tatagal yung 20 pesos na bigas? Kung yung stock natin na hanggang pang 10 araw lang din naman. Di po ba? Ano ibig sabihin nito? Pamumulitika na naman. Tatakamin mo mga Pilipino dahil sa 20 pesos na mura ng bigas. Pero hindi naman pang matagalan ng solusyon. Dahil yung mismong stock ng NFA ay tatagalan daw po ayon sa kanila na 10 araw. Mga kabayan, na kayang pakainin ng buong bansa. 10 araw. Ang bihira. Kaya po hindi po sasapat At yung sinasabi nga po natin, talagang mag-iisip ka. Komento ko po. Talagang ito po ay parte ng pamumulitika ito. Komento ko. Mga kababayan. Kasi una-una, may tinitingnan kang probinsya. Tiningnan mo lang ang probinsya ng Bisaya. Pero ang probinsya ng Mindanao at ang Luzon, ang Luzon hindi mo tiningnan at ang Mindanao. Naglagay ka lang sa Luzon. Piling-pili pa, kadiwa. Nasa kadiwa pa. Mga kababayan, nasa kadiwa. Kung talaga ang programa mo ay sinasabi mo ito na yon. Ito na yung bigas
na 20 pesos, bakit hindi ba pwedeng buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, sa merkado, hindi lang mga piling lugar ang po pwedeng yung sinasabi niyong lalagyan. At sana, pagka binuksan mo yan, nationwide. Nationwide. Yun talaga sinasabi mo, pinaghandaan nyo na. Dahil nga yan, ipangako yan. 2022 pa pangako yan Halalan. At yung sinasabi po na napakatagal na preparasyon, 3 taong preparasyon paghahanda. Dahil nga gusto nyo matupad ang pangako na pinangako nyo sa taong bayan na 20 pesos. Pero mukhang hindi pa rin po paghahanda ang ginawa ninyo. Hindi po ba ito ay isang panluloko dahil sa makakuha lang ng boto? Dahil nakikita nyo po na sinusuka na kayo ng mga botante, majority ng botante, dahil inaayawan na kayo. Dahil sa mga pinagagawa niyong mga katarantaduhan, kagaguhan, kawalang hiyaan, di umano sa ating gobyerno. Lalo-lalo na ang isang dating Pangulong Duterte na hindi man lang nakakuha sa gobyerno niyo ng tamang proseso o due process. Ang dating Pangulong Duterte sa gobyerno ninyo, ipinatapon nyo na lang at lumalabas sa mga investigasyon. Ay kidnapping ang ginawa nyo. Sapilitan ninyong talagang sapilitan, napakabilis. Ni hindi man lang sumapit ang 24 oras ay natanggal nyo na sa Pilipinas ang sinasabi pong demolition job. Mga katambay. At ano pa? Yung issue nyo po. Yung issue nyo para mapagtakpan. Issue kay dating Pangulong Duterte, mapagtakpan. Issue ng korupsyon ng 3 taon, mapagtakpan. Issue ng sobrang pamumulitika ay mapagtakpan ng 20 pesos. At mapagtakpan din ng 20 pesos na kilo ng bigas, yung napakababa nyong trust and approval rating sa Pilipino. Ito po ba yung dapat maging pantakip para bumango kayo ulit at bumangon ulit at tumaas ulit ang inyong approval at trust rating sa mga Pilipino? Aba, ang mga Pilipino naman po ay gising na. Ang mga Pilipino naman po ay hindi naman po mga bobo na yan. Hindi na po kami bobo, tanga at gago. Alam po namin kung kailan kami niloloko na. At alam namin kung kailan kami binubudol na naman. Bubuduling ka na naman. Bakit ko nasabi, mga kabayan? Ngayon po ay ginagawa na nila ng paraan yung sinasabing 20 pesos. At hirap na hirap po sila dyan. Hindi po magtutuloy-tuloy yan. Dahil yung komento ko, kung ang ating reserve lang na bigas ay kayang pakainin lang ang Pilipino ng 10 araw, paano mo ngayon mapapakain ng 20 pesos ang buong bansa? Sige nga. Saan mo kukunin yon? Yung ibebenta mo na 20 pesos sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sige nga. Ay aasa ka lang sa harvesting. Sige nga. Yung harvesting natin ay kulang na kulang. Kulang na kulang po para sumapat po pakainin ang buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung aasa lang tayo sa harvest ng ating local farmers, sige nga. Nahandyan pa yung sakuna. Di po ba, nagkakaproblema nga tayo, kinakapos tayo sa palay, sa bigas. Lalo-lalo na pagka yung ating mga magsasakay, wag naman sana, ay tinatamaan ng mga pagbagyo, pagbaha. Di po ba? Tapos ipapangako mo na naman, another pangako na naman, na palalawigin mo ang 20 pesos. Sige nga, kahit sabihin mo, gagawan nyo na naman ang panibagong pondo. Pondo na naman. Dahil sabi nyo, gagawan nyo ng pondo next year. Napakalaki na naman pondo. Ay ilalaan nyo na naman. Ganun po ba? Pera na naman namin. Yun po ba ang solusyon? Solusyon po ba yon, mga kababayan? Babudgetan na naman isang damukal na pera. Alam naman po natin, di umano, pagka merong mga priority yata sila, ay doon po nagkakaproblema yata ang ating pera. Hindi natin alam kung saan po napupunta ang iba doon sa mga priority na kanilang pina-priority. Di po ba? At alam naman po natin na sanay pong mangako ang administrasyon, mga tambay. Halalan po ngayon, mga kababayan. Pag nakuha na po nila ang halalan at yung sinasabi po na tayo ay nagtiwala na namang muli sa kanila, sa tingin nyo po, hindi nila gagawin yung ginawa po nila noong 2022 na sila po ay nangako. 3 taon nga ang pinagtagal nila. 3 taon. 3 taon po. Tapos,
Ano yan? Nagkataon lang? Nagkataon lang po ba mga kababayan na timing, halalan? Tapos, nagkataon lang din po ba timing na bagsak po ang popularidad nila, lalong-lalo po ang speaker at ang pangulo ng bansa at ang Senate President, silang tatlo ay bagsak. Below 50% po nakuha nila sa approval at trust rating. 30% lang po mahigit ang nakuha ng Senate President. Ang pangulo po ay 25% ang approval at trust rating. At lalong-lalo po ang speaker, 14% na lang po ang kanya pong approval at trust rating. Sige nga, timing po ba o nagkataon lang na bigla po natin ilalabas ang bigas na 20 pesos? At yan po ay pinagmamalaki nyo pa dahil nga po, dyan po natin din masusubukan eh. Masusubukan po natin mga kababayan ngayon. Yung sinasabi po ng Vice President, napakaganda po din ang ginawa ng Vice President. Napag-usapan po natin. Kahanga-hanga po. Kahanga-hanga po ang binanggit ng Vice President. Yung kanya pong ginawang pagtutuliksa sa bigas ay kahanga-hanga po. Kasi kung hindi niya po binanatan yan, mga kababayan, hindi po sila mauobliga na maglabas ng pagkain na hindi pang baboy. Dahil nakikita naman po natin, kung wala pong tumuliksa dyan na katulad ng Vice President, wala pong ginawa ang politiko katulad ng Vice President, hindi nagsalita. Sa tingin nyo, magbebenta at maglalabas sila ngayon nung sinasabi nilang maayos na bigas? Sige nga, di po ba? Sanay na sanay sila. Yata ang tingin sa atin ay hayop. Di kaya? Di ba? Yan na rin ang yan ang mangyayari. Yun ang mangyayari yung sinasabi ng Vice President. Kung hindi tunuliksa ng Vice President yan, ay hindi maglalabas yan ng matinong bigas ayon sa kanila. Ang ilalabas sa taong bayan yan, yung mga sinasabi ng mismo meron nakapagsabi daw po galing dyan sa NFA na ang talagang plano daw po nila di umano na ibenta sa taong bayan ay yung pinakapangit na bigas daw po di umano. Pero ngayon, dahil sa isang Vice President, ano sabi ng Vice President? Pangbaboy lang yan, hindi totoo yan. Pangbaboy, panghayop na bigas ang ibebenta nyo. At ano sinabi ng Vice President? Hindi hayop, hindi baboy, hindi aso ang mga Pilipino. Ngayon, napilitan po sila ngayon mag-produce. Kaya hindi po tatagal yan. Komento ko po, hindi tatagal lang pang matagalan yan. Yung sinasabi nila na hanggang katapusan daw po ng taon, Mayo pa lang, Abril pa lang tayo, wala pang Mayo. Tatagal po for how many months? Hindi mo na nga makaya na magbenta sa Luzon, Visayas, Mindanao. Paano tatagal yan ng isang buong taon ng 2025? Sige nga. Limitado yung bigas mo na sinasabi mong 20 pesos. Kasi napakaraming pera po ang ipapalawal po ng gobyerno dyan. Dahil alam naman po natin ang kilo ng palay ay hindi bumababa sa 20 pesos na. Palay pa lang. Hindi na bumababa sa 20 pesos ang bentahan ng palay. Palay. Igigilingin mo pa yan para maging bigas. Yung 1 kilong palay ay hindi po 1 kilong bigas yan. Mga kabayan, pag giniling mo, kailangan po ay at least 2 kilong palay pagka giniling mo na yan, maging bigas. Doon ka palang makakuha ng 1 kilo na bigas sa 2 kilo kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Kailangan mo maggiling ng 2 kilong palay para lumabas yung 1 kilo na bigas, kung more or less. Di po ba? Kaya nga po napakalaki pong pera ang gugugulin po ng taxpayer dyan para po doon sa sinasabi nila na yan po ay hindi pamumulitika at hindi parte ng vote buying. Meron daw talaga silang pinaghanda o matagal na nila pinagplanuhan yan, yung 20 pesos. Katarantaduhan po yun, mga kababayan. Di po ba? Mag-uubos po talaga ng napakalaking pera at napakalaking pondo po ang gobyerno dyan sa pangunguna po ng mga taxpayer. Di po ba? Dahil halos doble po ang kailangan po i-produce dyan. Di ba? Para makuha mo yung 20 pesos na kilo ng bigas, kailangan po doble rin ang ilalabas mong pera dyan.
Dahil yung palay, bago maging 1 kilo yan, doble po yan. Di po ba? Walang iniwan yan eh. Yung isang sako ng bigas, halos 2 sako ng palay po. Ang kailangan mo para maging 50 pound na bigas yan. Kung hindi man, more or less. Di po ba? Kung hindi man nagkakamali ang inyong lingkod. Kaya napakarami pong pera ang gugugulin po pambili ng palay. Nakita nyo po? Yung palay mas mahal pa ron sa presyo ng bigas na ibinebenta ng pamahalaan. Kaya hindi po makatarungan eh. Kahit anong pag-aaral ang gugulin po ng matatalino nating mga kababayan ay mahihirapan pong mahihirapan computein na sinasabi mo na talagang yan ay pinagplanuhan mga kababayan. Napakarami kasing pera ang uubusin diyan ng taxpayer para po makapag-produce lang ng 20 pesos sa buong bansa, Luzon, Visaya, Mindanao. Kaya yung sinasabing 20 pesos ay hindi po kakayanin ng gobyerno po ng binagoong Pilipinas. Komento ko po mga tama. Hindi po nila kakayanin na magtuloy-tuloy po yan. Mga kabayan, unang-una, kakapusin po ng pera ang DA, ang Department of Agriculture. Kakapusin po ng pera. Dahil nga po, napakarami po nilang ipoproduce na palay para po yung sinasabing ma-maintain nila ang presyo ng bigas na 20 pesos na ibebenta sa taong bayan, Luzon, Visaya, Mindanao. Kaya nga po hanggang Cebu lang ang kaya nila. Hanggang Cebu lang muna. Kasi, limitado. Limitado na yung pera at yung pinagmamalaki po nila na meron pa raw po na 12 billion na pambili ng palay. Naku po, mga kababayan, sandali lang po yun. Mga kababayan, hindi po tatagal yun. Kung yung pambili mo ng palay na 12 million na pinagmamalaki ng PCO, hindi naman po sasapat yun na pang isang taon na ibebenta mo ng 20 pesos. Araw-araw, sige nga, Luzon, Visaya, Mindanao. Kaya malabo po sa sabaw ng pusit yan. Kaya po yung nakikita po natin dyan, lalong-lalo po inyong lingkod, lalong-lalo na po yung sinabi ng Vice President na yan panghayop. Ngayon, mapupwersa silang hindi magbenta ng bigas na panghayop, di lalong mas malaki at maraming pera ka pang bubuhos dyan at igugugol dahil yung ibebenta mo ay hindi na panghayop na bigas. Sige nga, di po ba? Dahil mako-question ka ngayon ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung taga-Bisaya, nating mga kababayan. Dahil yung mga taga-Bisaya, hindi naman po hayop yan. Pinaputok na po ng Vice President na magbebenta kayo ng bigas na panghayop. Di syempre, hahanapin ng mga kababayan natin sa Bisaya na totoo ang sinasabi ng Vice President na ibebenta nyo sa amin ay panghayop. Ngayon, magbebenta ka mo kayo na hindi panghayop. Patay na naman si Juan de la Cruz, mga tambay. Patay na naman, mga kababayan. Lalong wala po tayong magiging pangmatagalang solusyon. Yun po yun Yung mga solusyon po na ginagawa po sa atin ngayon ng gobyerno ay puro band-aid solution lang po. Hindi pang matagalan. At hindi po talaga kakayanin kahit ano pong pag-aaral ang gawin mo dyan. Yan pong 20 pesos na yan. Magandang bigas pa ang ilalagay mo sa merkado, mga kababayan. Malabo po mangyari yan. Baka po ang mangyari niyan, wala na pong pera o budget na magamit ang DA. Mapunta na lang po lahat sa pagbili po ng palay para po maibenta ng 20 pesos. At luging-lugi naman po dyan ang NFA. Hindi po kikita dyan ang NFA, mga tambay. Lugi po. At hindi po tatagal yan. Komento ko po, yung simpleng pag-uusap lang po natin, simpleng komento lang, mga kabayan. Hindi na po natin lalaliman. Simple lang, bilang simpleng tao, mahirap po tayo. Yung simpleng usapin ng mga mahirap. Paano tatagal po, mga kabayan, ang isang 20 pesos na kilo ng bigas? Bibili ka ng palay na 20 pesos din. For example, bumili ka rin ng 20 pesos na palay at ibebenta mo yan ng 20 pesos na bigas. Di po ba yung sinasabi nga natin, yung 1 kilo ng bigas, kailangan mo at least 2 kilo ng palay. Lugi ka na agad ng isang 20 pesos. Dahil ang kapital mo ron sa 1 kilo ng bigas 40 pesos na. Magbabayad ka pa ron sa maggigiling dahil may makina yan. May machine. Di ba? Babayaran po yan.
Di ba? May labor. Di ba? Isasako mo pa yan. Pero meron na naman po sa NFA yan. Kompleto na po machine yan. May gilingan na po dyan. Yun yung sinasabi natin. Hindi po tatagal ng matagal yan. Dahil unang-una, yung puhunan mo na 40 pesos sa madaling yung usapang madali natin intindihin. 'Di ba? Yung 40 pesos na puhunan ng NFA, ang babalik lang po 20 pesos yung pagbebentahan. Sige nga. Paano tatagal po yung puhunan mo? Dahil hindi man lang nakabalik ang puhunan mo. Dahil po nagbenta ka ng 20 pesos, pero ang puhunan mo ay 40 pesos dahil nga po 2 kilong palay ang kailangan ng 1 kilong bigas. Sige nga, buong Pilipinas po ang pakakainin mo. Sige nga, buong Pilipinas. Bisaya pa lang yan. Siyempre, ano sasabihin ng Luzon sa Mindanao? Anong klase kang presidente? Bisaya lang ang pinakain mo ng 20 pesos. Tapos maganda pa ka mo yung bigas na binenta mo. Di ba? Magagalit sa iyo ang Luzon at Mindanao. Kaya po yung pagbebenta ng bigas na yan, ay malaki po yata ang kagaguhan at katarantaduhan at kawalang hiyaan po yata yan. Di umano, mga tambay. Dahil nga po, kailangan po ng maraming pera dyan, mga kababayan. Kasi po, hindi naman po mababa ang presyo ng palay. Sana po maniniwala po si Kamanong kung ang presyuhan po ng palay sa mga magsasaka natin ay 5 piso lamang. 5 piso. O kaya sabihin mo 10 piso ang bentahan. At least break even ka. Di ba? Dahil yung 10 piso, makakabili ka ng 2 kilo, 20 pesos para dun sa 1 kilong palay o 1 kilong bigas. Di ba? Kailangan mo 2 kilong palay. Mag-break even ka pa lang. Pero, 20 pesos ng kilo ng palay, magbebenta ka ng 20 pesos na bigas, katarantaduhan po yan. Kailangan po dyan, magdagdag po tayo ng buwis. Kailangan po natin ng napakalaking pondo ng DA para po yung sinasabing makontinue po yan ng sinasabing taon-taon. Taon-taon ay meron na tayong regular na 20 kilo ng bigas. Kailangan po natin yon. Kailangan po natin ng isang damukal na trilyon. Trilyon po ang kailangan natin ipondo ngayon sa DA. Kung yan sinasabi nila ay makatotohanan na bebentahan tayo sa loob ng 1 taon, dire-diretso ng 20 pesos na bigas, mga kabayan. Mangyayari lang po yan, mga kabayan. Dahil kailangan po dyan ay napakaraming pantakip, pangpalawal, para po dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas, mga kababayan. How many trillions, billions po ang kailangan natin dyan? Dahil nga po yung sinasabi ko paulit-ulit, ang presyo ng palay ay 20 pesos, hindi bababa. Magbebenta ka ngayon ng 20 pesos na bigas, mga kababayan. Unbelievable po yan. Komento ko po. Kaya po yung sinasabi po ng Vice President, matindi pong parusa sa kanila yan. Parusa po sa kanila yan. Kung paano po nila itutuloy yan ng pangmatagalan, mga kababayan. Kasi yung sinasabi ng Vice President, kung ang ibibigay nila sa Pilipino ay pagkain ng hayop, ayun, baka mabili nila ng mura yon kasi mga sira na yon, mga stock na yon, mga may amag na yon, mga may amoy na yon. Yon, medyo hindi po masyadong mabigat po yon. At hindi po kailangan ng maraming pera yon dahil nga po yung mga bigas na yon, hindi na po nabibenta yon sa merkado at wala na pong bibili nun dahil nga po may mga amag na yon, may mga amoy na yon at syempre po matagal ng stock yon. Kaya po napakaganda po ng ginawa ng ating Vice President, mga tambay. Ayun lang. Binatikos po sila. At inunahan po silang sabihan na ang binebenta nila o ang ibebenta nilang bigas ay para lamang sa hayop. At hindi hayop ang mga Pilipino. Hindi hayop, hindi aso, hindi baboy ang mga Pilipino. Kaya ngayon, mga kabayan, mag-iisip na naman po yan. Sigurado po si Kamanong, mag-iisip na naman po ng panibagong idadagdag na pondo ang ating pong Secretary of Finance na si Secretary Recto
para po dyan sinasabi nila na 20 pesos na kilo ng bigas. Pero sa ngayon po mga tambay, ang tanging maiisip lang natin di umano, ginawa lang po nila talaga ito dahil po parte ng pamumulitika. Yung sinasabi po mismo ng COMELEC, ano sabi ng COMELEC na si Chairman Garcia, ay parte po yan. At yan daw po ay talagang nakalagay mismo sa rules ng COMELEC, nakasama po yan sa vote buying. Kasi magbebenta ka nga naman ng less than doon sa presyo sa merkado ng mahigit mababa pa ron, ay isa daw po itong vote buying. Kaya po ang ating gobyerno ngayon, sa pangunguna po ng Binagoong Pilipinas, ay gumagawa po yata sila ng vote buying dahil po sa kilo na 20 pesos na bigas na unbelievable. Mangyayari lang po yan, yung sinabi ko po, yung komento ko, mangyayari lang po yan at magtutuloy-tuloy lang po ang presyo ng bigas sa ating bansa na 20 pesos. Pera. Napakaraming isang damukal na pera ang kailangan ng DA para po ipalawal sa mga magsasaka nating kababayan na bilhin po na hindi bababa sa 20 pesos ang kilo ng palay. Pera. Kailangan na naman po ng pera, mga tambay. Kaya, unbelievable po yan, mga tambay. Para lang masabi na naibaba nila ang kilo ng bigas, pero ang punot dulo po nun, pera. 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 Isang damukal na pera, mga kabayan. Ang kailangan na naman ng Binagoong Pilipinas. Pera, mga kabayan. Maraming salamat po mga tambay. At thank you po kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung hindi po dahil kay Vice President Sara Duterte, ay kakain po ng bigas na panghayop ang mga taga Cebu. Pasalamat po tayo kay Vice President. Kasi kinundi na po ng ating Vice President ang kanilang ibebenta po na bigas ay panghayop, mga kabayan. Kaya maraming salamat po, Vice President Sara Duterte. Kasi binatikos nyo po ang Binagoong Pilipinas, lalong-lalo po ang DA, ang Department of Agriculture. Kung hindi po dahil sa inyo, ay sigurado po yata na pagkain po na panghayop ang ibibigay sa mga kababayan natin sa Cebu. Maraming salamat po, Vice President. At talagang napakahusay nyo po at napakatalino nyo. At alam na alam nyo po, Vice President, ang galawan po ng Binagoong Pilipinas, mga katambay. Alam na alam nyo po. Maraming salamat po sa inyo, Vice President. Kasi po ngayon, hahanapin po kasi ngayon at titingnan at susuriin ng ating mga kababayan sa Cebu yung sinasabing bigas na hindi panghayop, mga kababayan. Siyempre, kami naman po na nasa Mindanao at kami naman pong nasa Luzon ay masama ang loob sa gobyerno ng Binagoong Pilipinas. Bakit? Magbebenta ka sa Mayo a 1 ng bigas sa Bisaya at sa Kadiwa ng Quezon City, pero sa amin po, napakalaki po ng Luzon at lalong di hamak na napakalaki ng Mindanao na hindi man lang po makakaranas sa Mayo a 1 ng 20 pesos na pinagmamalaki na magandang bigas. Mga kababayan, sa tingin mo, matutuwa sa'yo ang Pilipino kung nagtatax ang mga taga Cebu? Di hamak na nagtatax din ang mga taga Mindanao at ang mga nasa Luzon. At siyempre po ang ating mga kababayang OFW ay nagbubuwis din, nagtatax. May mga pamilya po silang iniwan dyan sa Bisaya, Luzon at Mindanao. Paano kung hindi po nakakabili rin sila ng 20 pesos na kilo ng bigas? Di po ba masama ang loob din ng mga kababayan natin? Dahil sininggle out mo lang yung bigas, napunta lang sa Bisaya. Pero pare-parehas kami nagbubuwis. Ginagamit nyo yung buwis namin sa inyong mga plano kuno. Di po ba? Matutuwa po ba ang mga Pilipino sa ginawa nyo yan? Tinakam nyo lang ang mga Pilipino? Tapos mangangako kayo na kami naman ang susunod. Hindi po mangyayari yan dahil kailangan po ng maraming pera yan. Napakaraming pera po ang kailangan dyan para makapag-produce ka ng 20 pesos na bigas. Kung ang presyo ng palay, ulit-ulitin ko, ay hindi bababa sa 20 pesos ang kilo ng palay. Unbelievable. Thank you po mga kabayan.
At mag-shoutout lang po tayo ng mga kababayan natin, medyo napahaba na po yung ating discussion. Thank you po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyaya at tiwala po. Maraming salamat po. Si Ma'am Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Maraming salamat po sa biyaya. Kingston ng Hong Kong, thank you. Eric Hershio ng Canada, thank you po. Jake Yahut ng Maisog, California, USA, thank you po. At kay Baby Romana and Ate Isa, thank you po. Kay Jem Aris ng United Arab Emirates, thank you po. Kay Jobelin Watanabe ng Japan, maraming salamat po. At kay ako, si Pilam, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa mga biyaya at tiwala na binibigay niyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Ingat po. At ingatan po kayo sa pang-araw-araw nating buhay. At ang buong pamilya po ay maingatan po sa kapahamakan. At syempre po ay pagpalain po ang mga biyaya po ay umapaw po sa inyo mga kababayan. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan din na sa ating pong kasulok-sulukan sa ating pong bansa. Mga kababayan ko, shoutout po. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Shoutout po. Ingat po kayo. At syempre po, lalo po sa pagtatrabaho, doble ingat po. At mabuhay po kayo mga bago nating bayani na malaking tulong po sa ating bansa, lalo ang inyo pong mga remittance. Mabuhay po kayo mga kababayan ko na mga bagong bayani natin, mga kababayan. At syempre po, maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At yung lagi ko pong pinaalala, mga kababayan, na lagi po natin isama sa dalangit, dasal, ang ating dating Pangulong Duterte na makauwi pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po, yung buhay, kalakasan at pag-iingat ay madugtungan pa po sa ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kabayan. Paalam. Ingat po. Bye-bye.